Ito ho, pati ang inyong misis nakakaladkad daw ngayon. Nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company at ang Yung insurance company na yon ay may transaksyon sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ah. Ang hina naman ng nag-research na yun. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Eto, mainit-init pa po na interview ito sa ating pambansang senador na si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Mula sa programang 2x2 sa DCRH kay Katunying at kay Jerry Baha mga kababayan. Meron po tayong tatlong pag-uusapan dito mga kababayan. Ang una po ay tungkol po dito sa mga congressman na nabanggit na 17 ito mga kababayan na isinigaw, ikinanta ng mga diskaya kung bakit hindi man lang sila ipinatatawag sa Senado sa mga hearing mga kababayan. Napapansin niyo po ba yon? Meron po bang kahit isa man lang sa kanila na ipinatawag ang Senado sa isinasagawa nilang Blue Ribbon investigation mga kababayan? Di po ba wala? Dito po sasagutin ni Senator Rodante Marcoleta po ang tungkol dyan. At mababanggit niya rito yung salitang pinagtatakpan. Yan ang mga banggit niya rito. Yan ang aabangan nyo rito mga kababayan. Pangalawa na ating pag-uusapan dito mga kababayan at inyong maririnig ngayon ang tungkol po dito sa kumakalat ngayon na fake news na ito po ay inilathala, isinaimpapawid ng himpilan ng mga nagpapakalat ng fake news, bayarang mainstream media na walang iba kundi ang bilyonaryo news channel mga kababayan. Malalaman natin kung ano po yung disposisyon, kung ano po yung stand, kung ano po yung sinasabi, pagpapaliwanag, paglilinaw ni Senator Rodante Marcoleta tungkol po dito sa pagkakadawit ng kanyang may bahay na si Ka Edna Marcoleta mga kababayan. At ang pangatlo, yung tungkol po sa witness na si Orly Gorteza. Ito po ba ay credible? Ito ba ay hindi babaliktad? Nasaan kaya ang taong ito? Bakit ayaw niya na mag-undergo sa witness protection program? Anong kanyang dahilan? Bakit bigla siyang nagbago? Kasi po, kung matatanda natin, nakalagay sa kanyang affidavit na siya ay humihingi ng witness protection program para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Pero, mga kababayan, sa bandang huli, nagbago ang kanyang pasya at ayaw niya na sumailalim na sa witness protection program. Ano ang naging dahilan? Dito, mga kababayan, mayroon kayong sekretong malalaman at mabubulgar sa pagkakataong ito. Sa interviewing ito na aming ipapapanood sa inyo. Kung bago pa lang po kayo sa ating channel, paki-like and subscribe naman po, mag-comment at paki-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po natin sa mga susunod na pagkakataon. Bueno, eto na po yung video. Sabay-sabay po nating panoorin. Nasa linya natin si Senator Rodante Marcoleta. Kadante, magandang morning! Si Ka Jerry at si Katunying po ito. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Apo, bago po dun sa insurance at sa inyong witness, dito muna sa pinakahuling binasa kong balita, ipinipilit ho ba ninyo o talagang ang gusto ba ninyo ay ipatawag talaga ng Senado ang mga kongresistang nababanggit sa hearing? Di ba dapat ganun lang? Unang-una, yung kauna-unahang witness na sumigaw sa mga pangalan ng mga sangkot ay yung diskaya. Kauna-unahan yun eh. 17 mga miyembro ng Kongreso ang kanyang isinigaw. Wala, pinagtakpan lang eh. Di man lang sila inanyayahan. Di ko maintindihan kung bakit gano'n.
Ang tanungin ko sila kung halimbawa nandito si Saldico, kung tatawagin, ibinara ba naman yung interparliamentary courtesy daw. Pinaalala ko sa kanila, hindi ba ako si Representative Tiangco, tinawag ko rito sa magitan ng imbitasyon? Yung interparliamentary courtesy, hindi nakasulat sa bato yun. Hindi absolute yun. Nasa choice ng isang inimbita mo kahit membro siya ng Kongreso kung gusto niya. Kaya nga hindi namin ginagamit yung subpoena eh. Yung subpoena kasi merong puwersa yon na pamimili. Sapilitan na yun. Sapilitan yon. Pero yung invitation lang. Tulad ng ginawa ko kay Representative Tiangco, malaya at voluntaryo siyang pumunta ron. 2 beses pa nga pumunta ron eh. O pagkatapos ngayon, sasabihin nila, interparliamentary courtesy. Hindi mo dapat gamitin yun. Parang, nahalata nyo na, nagtatakip na sila talaga eh. Pagka congressman, takot na takot sila. So para sa inyo, kahit imbitasyon lang, kung hindi dadalo, bahala na sila. Tama lang naman yun, na imbitasyon lang. No? Kung halimbawa wala naman silang itinatago at malaya silang gustong magpahayag, bakit naman hindi sila makarating? Hindi lang isasabpina, no, kadate? Hindi kami nagsisimula sa sabpina dahil ngayon ay may pagkasapilitan yon. May konting ng kortesiya yon. Ngunit pagka inimbita mo, hindi ba, nasa sa kanya na yung kung pauunlak ang kanya o hindi. Okay. Dapat naman siguro magpaunlak sapagkat nakasalang ang pangalan mo eh. Ayaw mo maglinisin ang pangalan mo. Isa kang iniluklok ng taong bayan. Nagtitiwala sa iyo ang mga constituent mo. Ayaw mo magpaliwanag alang-alang na lang sa constituent mo? Huwag na sa iyo. Huwag na sa pamilya mo. Paano yung constituent mo na nire-represent mo sa Kongreso? Hindi ba kaya ganun din ang mangyari kung meron pong senador na mabanggit sa House, ipatawag din ng House? So, nasa na sila, imbitahin din. At palagay ko, dapat pumunta rin yung senador. Ano naman ang masama doon? Opo. Saka, on the other hand, sa isang banda, tama po kayo doon, Kadante, yung parang ang dating po kasi ng mga nagpaliwanag doon sa hearing ng House Infracom, naging self-serving dahil teritoryo nila yun eh. Pero kung sa Senado sila nagpaliwanag, iba nga ang magiging dating, Kadante, ano? Sa akin, kung walang dapat na itago, Kung walang tinatago. ayun naman ay isang ayon sa kanilang sinumpaang obligasyon sa mga mamamaya sapagkat mga public figures na po tayo, inihalal po tayo ng ating mga kababayan eh. Pinagtiwalaan po tayo ng kanilang boto eh. Kaya kailangan kapag ka nababahiran po yung pangalan na yun sapagkat nakakapit po yung pagtitiwala na ibinigay sa inyo ng mamamayan, nasa sa inyo po ang obligasyon para linisin nyo na lang alam sa kanila. Yun ang aking panuntunan, yun ang aking alam na dapat gawin. Opo. Okay. Ito ho, pati ang inyong misis nakakaladkad daw ngayon. Nasa isang, saan ho ba siya? May connected sa isang insurance company at ang yung insurance company na yon ay may transaksyon sa mga diskaya. Sa mga diskaya. Ang hina naman ng nag-research na yun. Bakit po? Nakakaawa. Alam mo, dyan lang pinalilitaw talaga. Bayaran na ang mga media ngayon eh. Hindi man lang nila tinignan yung aking asawa ay isang independent director. Hindi man lang nila ni-research. Ano bang ibig sabihin ng independent director? Ang independent director ay hindi ka magpo-qualify kapag ka ikaw ay may kamag-anak mo sa may-ari. At kung ikaw ay may-ari, halimbawa meron kang pag-aari doon. At meron kang kakilala sa mga namiminuno doon at nagpapasya lahat doon. Hindi ganun ang independent director. Dapat independent ka. Ang katungkulan mo lang, i-protect yung minority shareholders at saka paminsan-minsan humahatol ka sa good governance, yung objectivity ng kanilang pagpapasya. Pero kahit kailan, wala kang pagmeme-ari doon. Wala kang kinalamanan kung sino man yung mga may interest doon
Ganun po yung independent director. Ngayon po, kung halimbawa sasabihin nila na dahil may mga contractors na nagpasya na kuhanin na serbisyo nung kinasasangkutan na insurance, tingnan po niyo yung mga sasakyan ninyo, kasi covered, baka nakuha po yung third party liability po, o kaya baka yung pong pinag-uusapan nating insurance. Ibig ba sabihin pati mga sasakyan nyo may problema na rin? So ang binabanggit po ngayon, bagamat yung independent director ipinaliwanag yun na, ang dating po ngayon sa publiko conflicted po kayo. Yun po yung gusto nilang palabasin. Pero palagay ko naman sa pamamagitan po ng mga programang katulad ninyo, ay papaliwanag kahit unti-unti, mahimasmasan po yung mga nag-iisip ng kung ano. Lalong-lalo na yung merong motibo rito. Meron kami kasing nakitang koneksyon sa mga naninira na yan. Siguro sa mga susunod na araw, ibubulgar din natin. Dahil nga, ang kagustuhan lang nila ay makapanira kahit sa anumang paraan. Hindi man lang nila isasaalang-alang na wala namang koneksyon yung pagiging independent director ng aking may bahay. Oo. At saka nga ho, kung lahat na lang ba ng nakatransaksyon ng mga diskaya pag naungkat, masama? Ganun ho yata. Sila lamang ba yung na-cover kaya ng mga bonds nila o kaya ng surety bonds? Wala na bang ibang contractors na kumuha ng mga serbisyo ng mga insurance company? Hindi, saka meron pa isa akong tanong doon. Kung hindi ko kasi na-research ito no? Senator, yung po bang lahat ba ng mga projects ng mga diskaya o kaya lahat ba ng mga properties nila isang insurance company lamang, itong insurance company that where your wife is an independent director ang kanilang kinuha? Hindi ko alam, Katunying. Siguro dapat sila yung magsiyasat yan. Sapagkat napakaraming insurance company dito sa ating bansa. Dami talaga. Okay. Isa pa, Senator, yung witness na humarap si yung Marines, si Orly Gurtesa, may natatrack nyo pa kung nasaan? May communication pa kayo? Hindi ko siya nakakausap Ang nakakausap niya yung mga talagang mga taong pinagtiwalaan niya bago ako makakausap niya. At ang pagkakaalam ko, kinukup siya ng kanyang tropa dahil sa Marines. Sa aking pagkakaalam, yung mga Marines. May nagtatangka na rin daw sa buhay niya. Kaya yun ang pagkakasabi sa akin nung mga emissaries. Opo. Nung una kasi ayaw siyang tumanggi mismo di ba ng security na handa namang ibigay sa kanya pero siya tumanggi. Nung una kasi nakasaad sa kanyang salaysay mismo, na gusto niya rin magpakasakali na sa ilalim sa Witness Protection Program. Nagkaroon lang ng siguro, ewan ko, nakikita ko kasi nung magkatabi sila ni Secretary Boying. Hindi ko alam, naririnig siguro yung pinag-uusapan dahil nandun siya sa tabi. Katabi ni Secretary Boying yung Alcantara at saka yung Bernardo. Magkakadikit sila. Bago matapos ang hearing, ayaw niya nang magpa-cover. Ba't kaya? Basta sabi niya, ayaw ko na po. Nagtaka rin ako. Bigla umayaw Bigla siyang umayaw. Pati yung protective custody ng Senado, sabi niya, wag na po. Wag na rin. Wag na po. Ang abala tao, sabi niya. Total, kaya ko nang protection na ng aking sarili, sabi naman niya. Pero sa pagtaya ninyo, credible witness ito, Kadante? Sa nakita ko na sa aking karanasan bilang trial lawyer, Katunyeng, Jerry, credible itong tao ito. Kaya nga pinipilit na butasan Isip-isipin mo, akala mo siya pang kumasangkapan ng pagnonotaryo at parang siya pang nameki ng notaryo. Saka naman nakakita ng ganitong klaseng mga pagpaparatang na imposible naman.
Bago lang po natin puntahan yung notaryo, Senator. Meron po bang mga nabanggit sa inyo itong si Gutesa na halimbawa video o picture na pwedeng magpatunay o o kayo mga kasama niya na pwedeng mag-corroborate sa kanyang mga statements? Tinanong ko nga sir dyan dahil meron siyang sinabing thread Mm-mm. Sabi niya, umalis na po ako sa thread nung magpasya po akong gawin ito kasi nahihiya po ako sa mga kasama ko. Ang usapan kasi namin, kung lalabas ako, ay magkakasama kami. Mm-mm. Yun ang kanyang binanggit. Kaya lang po dahil ang dami pong dapat na isipin, sabi niya, nagpasya na po ako na ako na lang muna po para wala na pong maraming ma-involve, sabi niya sa akin. Mm. Yung pong tungkol naman sa notaryo, paano raw po ba nagpanotaryo to si Gutesa? Pumunta siya doon sa opisina ng notaryo publiko? Pumunta siya at ganito yan Ang nakita ko, doon sa notarial details nung nagnonotaryo na abogada, doon sa Ermita ang opisina niya. Opo. Ngunit parang meron siyang parang branch naandun sa may Villaroel Street sa Pasay City. Oh. Kinunan pa nga niya ng litrato yung lugar Mm. nakalagay doon sa notaryo publiko 24/7. Saan ka naman nakakita? Ikaw ba Katunyeng, ka Jerry? Kung ikaw ba'y nag-notaryo 24/7 ba? Hindi ka naman natutulog. Hindi kaya, Kadante, hindi nyo ba na i-consider yung scenario na baka hindi talaga yun yung abogado, baka staff lang niya yung ganun naman lagi 'di ba? Pag pumunta nga, hindi pa nga ako nakakita ng aktual na abogado pag nagpapanotaryo ako pasensya na kayo. Yung mga maliitang transaksyon lang nung araw. Ang karaniwan ganon. Ito, lalo na ito nakita ko Dahil parang isang nasa gilid lang ng kalsada Samantalang yung talagang opisina niya makikita mo sa notarial detail nasa Ermita. Pero ito, bakit nando sa Villaruel Street doon sa Pasay City? Sa Makati, ginagamit niya yung lugar na yon. Nag-assign siya ng isang staff doon o sekretarya kaya. Makapalang tao siguro doon. Abay, doon lamang doon sa nakita ko yung book number niya, book number 8 na Ibig sabihin talagang trabaho nila talaga magnotaryo. Para maramihan ito talaga. Opo. Okay. Hindi ko kaya babaliktad itong witness Ayun. na ito? Ano yung tanong niyo? Hindi ko kaya bigla na lang biglang bumaliktad naman at mag-recant ng kanyang mga sinabi. Hindi ako niniwalang babaligtad yun. Nakausap ko Tingin nyo maninindigan ito sa kanyang sinabi at hindi maaabot ito ng kabilang partido? Sa palagay ko, dahil matibay ang kanyang pagpapasya, yun ang lamang una kong makita yan Dahil hindi naman ako nagtagal, nagmamadali nga ako, kailangan humabol ako doon sa session namin. Pagkabasa ko ng kanyang statement, mabigat ito ako, kaibigan, at dito ay nagpangalan ka na nung talagang maring kapuntahan ng lahat ng ito. Talaga bang pinagpasyahan mong mabuti ito? Kagaya po na sinabi ko, sir, sabi niya, kalang-alang na po sa bansa natin, sabi niya. O sige ka ako, dahil ako naman nagmamadali, pasensya ka na. Isa lang ka ako ang hihilingin ko muna sa'yo. Kailangan naman mapanotaryo kahit pa paano may konting semblance naman na talagang ito'y ginusto mo talaga. At pagkatapos, kung buo talaga sa loob mo, alas 9 kasi ang hearing namin, bago siguro mag-alas 9, nakapasok ka na ako sa Senado. Yun lang ang binitawan ko. Okay. Sige, baybayan natin ang mga susunod na kabanata. Okay. Senator Kadante, salamat po. Thank you. Salamat po. Senator Rodante Marcoleta. Yun mga kababayan, napanood po natin yung interview ni Ka Jerry Baha at ni Katunying sa programang 2x2 sa DZRH mga kababayan.
At nilinaw na po sa atin yung tungkol po dyan sa mga tatlong sinabi ko bago tayo mag-umpisa na manood, mga kababayan. Meron lang po akong gustong bigyan ng highlights sa mga napanood natin. I-recap lang natin, mga kababayan, yung tungkol una dito sa mga congressman, mga kababayan. Narinig niyo po yung sinabi ni Senator Marcoleta. Pinagtatakpan nila. Sino yung tinatawag na nila? Yung mga nag-iimbestiga sa Senado, nakasama niya sa Blue Ribbon, alam nyo na kung sino-sino yung mga yon, mga kababayan. Totoo naman eh. Meron po ba kayong nakita na ipinatawag nila kahit isa man lang sa mga congressman? Di po ba wala? At pangalawa, mga kababayan, eto tinindihan talaga, mga kababayan, na ang media ngayon, social media, mainstream media, nabanggit na ni Senator Marcoleta, ang mga ito ay gagawin nilang lahat ng kanilang mga makakaya. Nag-e-effort talaga sila, mga kababayan, para magpakalat ng mga paninira. At ito, sabi niya nga, mga bayarang media ito, mga kababayan. Kaya katulad nung nai-content namin nung nakaraan, mga kababayan, huwag po kayong manonood dyan sa mga bayarang media na yan. Okay? Ano pa? Meron siyang nabanggit dito, mga kababayan, na ikinonekta nila yung nagpapakalat ng paninira laban sa kanya at meron silang nakita, mga kababayan, at sabi niya sa mga susunod na pagkakataon, ibubulgar natin ito. Abangan natin yan, mga kababayan. May pasabog. Sigurado yan si Senator Marcoleta, mga kababayan. At eto pa, mga kababayan, yung isa pang punto dyan, tungkol nga po dito sa pagkakadawit sa pangalan ng kanyang misis sa isang insurance company. Mga kababayan, maliwanag po yung sinabi ni Jerry Baha na tanong, lahat ba ng nakatransaksyon ng insurance company na ito, lumalabas na ba na masama? Mga kababayan, at napakalinaw, hindi ko na kailangan paliwanagan pa yung paliwanag ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Malinaw na po sa atin yon. At dito naman, mga kababayan, sa witness na si Gortesa, eto, matindi ito, yung sinabi ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Kinupkop siya ng kanyang mga kasamang Marines. Ibig sabihin yan, mga kababayan, wag silang pakakasiguro. May mga lalantad pa dyan na magtitistigo laban dito sa isiniwalat nitong si Orly Gortesa, mga kababayan. At narinig nyo yung sinabi ni Senator Marcoleta, matagal na anya akong naging trial lawyer. Yung mga ganitong mga tao, testigo, hindi ito babaliktad. Mga kababayan, yan ang mga aabangan natin sa mga susunod na pagkakataon. At, ang higit sa lahat, narinig nyo po, mga kababayan, kung bakit biglang umayaw si Gortesa na sumailalim sa Witness Protection Program. Sabi ni Senator Marcoleta, parang may narinig siya kasi magkakatabi sila na sinabi ni Secretary Boying, kaya bigla na lang siyang umayaw, mga kababayan. Yun ang pinakamagandang naging desisyon nitong si Orly Gortesa, mga kababayan. Tama yung kaniyang naging desisyon. Pero, ito na naman ang ipinangsisira ng mga kalaban. Bakit daw ayaw niya? Mga kababayan, ha? So, yun lang, mga kababayan. I hope na nagustuhan nyo yung ating video. Kung nagustuhan nyo, pakishare, pakilike. Mag-comment naman po kayo dyan sa baba. At pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa susunod. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw.